Isang gabi ng pagtataksil ang nagwasak kay Flor. Habang ang kanyang anak ay nilalagnat sa madilim na bodega, nagpapakasasa si Arnel sa karangyaan gamit ang kanyang dugo at pawis. "Isang katulong ka lang!" hiyaw ng asawa. Ngunit isang lihim ang gigising upang durugin ang kanilang kasamaan. Babangon si Flor mula sa abo upang bawiin ang lahat. Kakayanin ba niyang maghilom sa dulo ng katarungan? Bakit ko naman gagastusan ng pampagamot sa batang yan? Mas mabuti pang i-enjoy natin ang perang ipinadala ni Flor mula sa probinsya. Hayaan mo siyang magpakapagod doon para naman may pakinabang siya sa pamilyang ito. Tila binidbid ng tadhana ang mga paa ni Flor de Lisa sa tapat ng bintana ng silid kainan habang ang ulan ay walang awang sumusugat sa kanyang lumang kasuotan. Ang kanyang mga daliring nangiinig sa ginaw ay mahigpit na nakakapit sa isang maliit na supot ng plastik na naglalaman ng murang gamot at isang pirasong tinapay na binili niya para sa kanyang anak na si Angel. Naglakbay siya ng 10 oras. Hindi kumakain upang makatipid ng bawat piso para sa pamilyang inakala niyang nagmamahal sa kanya. Sumikip ang kanyang dibdib at tila may kung anong nakabara sa kanyang lalamunan habang naririnig ang tawanan mula sa loob ng maliwanag na bahay. Nanginig ng husto ang kanyang mga kamay hanggang sa dulasin ang plastik na supot mula sa kanyang mga manhid na daliri, bumagsak ito ng tahimik sa basang lupa. Ang tinapay na nakabalot sa manipis na plastik ay dahan-dahang napisa sa ilalim ng bigat ng ulan. Ang mainit na liwanag na nagmumula sa silid kainan ay tila lalong nagtulak sa kanya sa madilim at malamig na sulok ng katotohanan. Ito ba ang kabayaran sa lahat ng aking pagtitiis at pagpapakasakit? Ganito ba kababa ang halaga ng aking buhay sa paningin ng mga taong inalayan ko ng aking buong pagkatao? Binuhat muli ni Flor ang kanyang mabigat na katawan patungo sa likod ng mansyon. Alam niyang nandoon si Angel sa madilim at makipot na bodega kung saan siya palagi inilalagay ng kanyang pamilya tuwing may mga bisita. Pagdating niya sa pinto, nanlamig ang kanyang buong katawan nang makitang nakakandado ito mula sa labas. Mula sa loob ng madilim na silid, narinig niya ang mahina at gagaralgal na ubo ng kanyang anak. Walang pag-aalinlangan, naghanap si Flor sa maputik na paligid at nakakita ng isang mabigat na piraso ng kahoy. Gamit ang kanyang matitirang lakas, hinangpas niya ang kalawanging kandado. Ang tunog ng bakal na nabali ay agad na nilamon ng malakas na kulog sa kalangitan. Binuksan niya ang pinto at sinalubong siya ng mabahong amoy ng lumang papel at amag. "Anhel, anak ko!" bulong ni Flor habang nagmamadaling lumapit sa sulok ng silid. Nakahiga ang munting bata sa ibabaw ng manipis at basang karton. Nanginginig ang buong katawan sa tindi ng lagnat. Nang hawakan ni Flor ang noo ng anak, tila napaso ang kanyang palad sa init nito. Niyakap niya si Angel ng mahigpit. Naramdaman ang mabilis at mahinang tibok ng puso ng bata. Ang galit na matagal nang natutulog sa kanyang puso ay biglang nag-alab. Tinupok ang lahat ng kanyang takot at pag-aalinlangan. Karga ang kanyang nanhihinang anak, nadlakad si Flor patungo sa harapang pinto ng mansyon. Hindi na siya dumaan sa likod. Tinulak niya ang malaking pinto ng silid kainan at pumasok sa loob. Ang ingay ng tawanan at musika ay biglang naputol nang makita ng mga bisita ang isang basang-basa, maputik at duguan ang mga paa na babaeng may kalong na bata. "Arnel!" Ang mariing tawag ni Flor. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng puot. Gulat na napanganga si Arnel, binitawan ang baso ng mamahaling alak na kanyang hawak. Mabilis na tumayo si Clara mula sa kanyang upuan. Ang kanyang muka ay napuno ng inis at pandidiri. "What on earth are you doing here, Flor? Look at you. Mukha kang basang sisiw na pumasok sa pamamahay ko.
At talagang sa harap pa ng mga bisita namin? Ang kapal ng mukha mo! Hiiyaw ni Clara habang pinapagpagan ang kanyang mamahaling damit na tila natatamsika ng dumi. Flor, ano ba? Minalagay mo ako sa kahihiyan! Bulyaw ni Arnel habang mabilis na lumalapit sa asawa upang hilahin ito patungo sa kusina. Sumama ka sa akin sa likod. Huwag kang gumagawa ng eksena rito. Inihakbang ni Flor ang kanyang paa pabalik. Iniiwas ang kanyang braso sa hawak ni Arnel. Kahihiyan, Arnel? Ang kahihiyan ba ay ang pagtayo ko rito? O ang katotohanan ng hinayaan ninyong mamatay ang sarili mong anak sa malamig na bodega habang nagpapakasasa kayo sa alak gamit ang perang ipinadala ko? Hoy! Huwag mo kaming pagbintangan! Sumbat ni Clara habang dahan-dahang lumalapit, nanlilisik ang mga mata. Sino ka ba para magsalita ng ganyan sa amin? Kung hindi dahil sa pamilya Valderrama na nagpatuloy sa iyo noong mamatay si Tandang Celso, baka sa kalsada ka na pinulot. Utang mo sa amin ang buhay mo, Flor. Obligasyon mong magpadala ng pera rito para pambayad sa tirahan at pagkain nyo ng anak mo. Obligasyon? Natawa si Flor, isang tawa na puno ng pait at luha. Ibinigay ko ang lahat ng sahod ko. Walang natira sa akin kahit pambili ng pagkain para sa sarili ko. Ngunit ito ang ginawa ninyo kay Angel? Kinandado ninyo siya sa dilim habang may sakit? Isang marahang hakbang ang narinig mula sa hagdanan. Bumaba si Doña Aurora, suot ang kanyang marangyang sutla na duster. Ang kanyang mukha ay walang kahit anong emosyon, kundi lamig at paghama. Tama na ang ingay na yan. Malamig na utos ni Doña Aurora habang nakatitig kay Flor. Flor, ibigay mo kay Clara ang natitirang sahod mo para sa buwang ito. At pagkatapos, dalhin mo na ang bata sa bodega. Ayokong makakita ng dumi sa makintab kong sahig. Tumingin si Flor kay Doña Aurora. Pagkatapos ay kay Arnel na ngayon ay umiwas ng tingin at tumitig lamang sa sahig. Walang lakas na ipagtanggol ang sarili niyang pamilya. Hindi ko na kayo bibigyan ng kahit isang duling. Mahinahon, ngunit mariing pahayag ni Flor. At hinding-hindi ko nahahayaang hawakan ninyo ang aking anak. Aba, sumasagot ka na ngayon? Sigaw ni Clara. Akmang sasampalin si Flor, ngunit mabilis na iniwas ni Flor ang kanyang mukha, niyakap ng mas mahigpit si Angel. Kung aalis ka, umalis ka. Pero huwag mong isiping may makukuha kang tulong sa amin. Mamamatay ka sa gutom sa labas, Flor. Walang tatanggap sa isang katulong na tulad mo. Mas mabuti nang mamatay sa gutom sa labas, kaysa mamuhay kasama ang mga demonyong tulad ninyo. Sagot ni Flor habang tumatalikod at naglalakad palabas ng mansyon. Lumabas si Flor sa malaking gate ng mansyon. Muling hinarap ang bagsik ng bagyo. Ang ulan ay patuloy na dumarampi sa kanyang mukha, humahalo sa kanyang mga luha. Niyakap niya si Angel, ngunit naramdaman niyang lalong tumindi ang panginginig ng katawan ng bata. Ang paghinga ni Angel ay naging mababaw at mabilis, at dahan-dahang napikit ang kanyang mga mata nang tuluyan siyang mawalan ng malay. Tumingin si Flor sa madilim at walang katapusang kalsada. Walang kahit isang ilaw ng sasakyan na nagpapakita sa di kalayuan. Ang gabi ay tila walang hanggan at ang kanyang anak ay unti-unti nang nawawalan ng lakas sa kanyang mga bisig. Bawat hakbang ni Flor sa maputik na daan ay tila pakikipagbuno sa kamatayan. Yakap-yakap niya ang nanghihinang katawan ni Angel na tila isang munting ibon na basang-basa sa bagyo. Sa kabila ng kadiliman, namataan niya ang isang pamilyar na munting liwanag mula sa isang dampa sa dulo ng kalsada. Ito ang tahanan ni Nanay Luisa, ang dating tagapag-alaga na pinalayas ni Doña Aurora nang walang awang pinalabas na magnanakaw upang hindi mabayaran ang mga natitirang sahod nito. Ipinatong ni Flor ang kanyang nanginginig na kamao sa lumang kahoy na pinto ng dampa. Lumilika ng marahang kalubog na halos malunod sa hagupit ng ulan at hangin. Nang bumukas ang pinto,
Ang nanlalabing liwanag ng lampara ay tumama sa kulubot. Ngunit mapagmahal na muka ni Nanay Luisa. Isang maikling singhap ang kumawala sa matanda nang makita ang kalagayan ng dalawa. Walang maraming tanong. Mabilis niyang hinila si Flor papasok sa init ng kanyang munting tahanan. Inilatag ni Nanay Luisa ang kanyang pinakatuyong kumot sa tabi ng munting kalan na may nagniningas na uling. Magkasama nilang pinunasan ang nanginginig na katawan ni Angel habang si Flor ay tahimik na lumuluha. Hindi na malaman kung ulan o pait ng buhay ang dumadaloy sa kanyang mga pisingi. Kumuha ang matanda ng isang mangkok ng mainit na sabaw ng luya. Maingat na hinipan ni Nanay Luisa ang mainit na lugaw bago ito isubo kay Flor. Sa simpleng haplos at pag-aaruga na yon, tila bumalik ang diwa ni Flor sa mga panahong buhay pa ang kanyang yumaong tagapangalaga na si Tandang Celso, ang tanging tao na nagparamdam sa kanya na siya ay may halaga. Habang inaayos ni Nanay Luisa ang basang buhok ni Flor, napansin ng matanda ang gintong kwintas na may nakaukit na letrang FL na nakasabit sa leeg ni Flor. Biglang nanginig ang mga kamay ng matanda at ang kahoy na kutsara ay dulas na nahulog sa sahig. Tinitigan ni Nanay Luisa ang kwintas nang may halong takot at hindi mapaniwala ang gulat. "Flor, anak," pabulong na tanong ng matanda. Saan mo nakuha ang kwintas na ito? Sino ang nagbigay sa iyo nito?" Ngunit, bago pa makasagot si Flor, ang mahinang pagyanig at matalim na tunog ng kanyang lumang telepono sa loob ng basang bulsa ay bumasag sa katahimikan ng dampa. Sa screen, ang pangalan ni Arnel ay kumukurap na tila isang banta. Huminga ng malalim si Flor bago pinindot ang sagot. "Flor, ano bang pumasok sa utak mo?" Ang galit na bulyo ni Arnel mula sa kabilang linya. Hindi man lang nag-atubiling tanungin kung buhay pa ba ang kanyang anak. "You put me in a very tight spot kanina. Lahat ng mga kaibigan ko, pinag-uusapan ako ngayon dahil sa ginawa mong eksena. Are you trying to ruin my reputation?" "Reputasyon, Arnel?" Ang malamig na sagot ni Flor, bagaman ang kanyang puso ay tila pinipiga sa sakit. "Nakalok si Angel sa bodega. Nilalagnat ang anak mo, walang kumot, walang gamot. Kung hindi ako dumating, baka burol na ang pinupuntahan ko ngayon." "Nakalak?" sumbat ni Arnel, bago nagpakawala ng isang sarkastikong tawa. "Security measure yon para hindi siya gumala kung saan-saan habang wala kami. Napakagaling mo talagang magpalaki ng maliit na bagay. At huwag mo akong sinasagot-sagot ng ganyan, Flor. Nakalimutan mo na ba kung sino nagpakain sa'yo noong mamatay ang matandang Celso? Kung hindi dahil sa utang na loob mo sa nanay ko, baka bulok ka na sa kalsada ngayon. You owe us everything." "Utang na loob?" Bulong ni Flor. Ang boses niya ay naging matalim na tila talim ng kutsilyo. "Binayaran ko na ang utang na loob na yan ng aking dugo, pawis at buhay, Arnel. Ngunit ang kaligtasan ng anak ko ang hangganan ng lahat. Hinding-hindi na ako babalik sa mansyong yan." Natahimik ang kabilang linya bago napalitan ng isang mapanganib at malamig na bulong ang boses ni Arnel. "Sige, Flor, umalis ka. Magpakagutom kayo ng anak mo sa labas. Pero huwag mong iisiping makukuha mo pa ang mga natitirang gamit ng matandang Celso na iniwan niya rito sa bodega. Susunugin ko ang lahat na ito bukas na bukas din. Tiyakin mong hindi mo pagsisisihan ang desisyon mo." Namatay ang tawag. Iniwan si Flor na nakatitig sa screen ng kanyang telepono habang ang ulan sa labas ay tila sumasabay sa mabilis at nag-aalalang tibok ng kanyang puso. Hindi na napigilan ni Flor ang pagpatak ng kanyang mga luha habang nakatitig sa malamig na screen ng kanyang telepono. Ang banta ni Arnel ay tila isang munting patalim na paulit-ulit na sumasaksak sa kanyang dibdib. Ang natitirang mga gamit ni Tandang Celso sa bodega ng mga Valderrama
ang huling pisikal na alaala ng tanging taong nagtanggol sa kanya noong siya ay bata pa. Ang isiping susunugin iyon ng sarili niyang asawa ay nagdulot sa kanya ng matinding panghihina. "Flor, aking anak," marahang hinaplos ni Nanay Luisa ang nanginginig na balikat ni Flor habang inaayos ang kumot ni Angel na ngayon ay mahimbing nang natutulog. "Huwag mong hayaang lamunin ka ng kanilang mga banta. Ang katotohanan ay may sariling paraan upang lumabas. Gaano man ito subukang ibaon sa lupa ng mga Valderrama." Tumingala si Flor. Ang kanyang mga mata ay mapula at puno ng pait. "Ngunit Nanay Luisa, nandoon ang mga lumang kasulatan at alaala ni Tandang Celso. Kung susunugin ni Arnel ang mga iyon, wala na akong matitirang patunay kung sino talaga ako at kung saan ako nagmula." Isang malalim na buntom hininga ang kumawala sa matanda. Tumayo si Nanay Luisa at nadlakad patungo sa madilim na sulok ng dampa, malapit sa munting altar na may natitirang kandila. Dahan-dahan niyang inangat ang isang piraso ng lumang tablang kahoy sa sahig na lumika ng isang mahinang kaluskos sa katahimikan ng gabi. Mula sa ilalim nito, maingat niyang inilabas ang isang maalikabok at lumang kahon na gawa sa matigas na kahoy ng nara na may kalawangin ng kandado, ngunit nananatiling matatag. Bago tuluyang ipikit ni Celso ang kanyang mga mata sa ospital, ipinagkatiwala niya sa akin ang kahong ito. Bulong ni Nanay Luisa habang dahan-dahang pinupunasan ang makapal na alikabok sa ibabaw ng kahon gamit ang kanyang tuyong palad. "Sinabi niya sa akin na huwag ko itong ibibigay sa iyo hanggat hindi mo natutuklasan ang tunay na kulay ng mga Valderrama. Ngayong gabi, napatunayan mo ng karapat-dapat ka na humawak nito." Nang buksan ni Nanay Luisa ang kahon gamit ang isang munting susi na nakatago sa likod ng altar, tumambad kay Flor ang ilang mga lumang papel at isang kupas na larawan. Maingat na kinuha ni Flor ang larawan. Sa loob ng munting parisukat na papel na yon, nakita niya ang isang makisig na lalaki at isang napakadandang babae na may hawak na isang munting sanggol na nakabalot sa puting tela. Ang babae sa larawan ay may mga matang eksaktong katulad ng mga mata ni Flor kapag tumitingin siya sa salamin. Isang kakaibang init ang biglang kumapang sa mga daliri ni Flor habang dahan-dahang hinahaplos ang muka ng babae sa larawan. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niya ang isang malalim na koneksyon at pagmamahal na tila matagal nang ipinagkait sa kanya. Walang luha ng lungkot ang pumatak, kundi isang tahimik na kapayapaan na tila nagsasabing hindi siya nag-iisa sa mundong ito. "Sila ang iyong mga magulang, Flor?" Nanginginig ang boses ni Nanay Luisa habang itinuturo ang larawan. Si Don Francisco at si Doña Lisa. Sila ang tunay na may-ari ng lahat ng lupain at mansyon na kinatitirikan ng mga Valderrama ngayon. At si Tandang Celso ay hindi lamang basta isang matandang nagpalaki sa iyo. Siya ang pinakatapat na katiwala ng iyong ama. Nanlaki ang mga mata ni Flor. Tila hindi maproseso ng kanyang isip ang mga salitang maririnig. "Kung sila ang aking mga magulang, bakit ako lumaki bilang isang katulong sa sarili kong tahanan? Bakit hinayaan ni Tandang Celso na maranasan ko ang lahat ng paghihirap na ito? Dahil noong mamatay ang iyong mga magulang sa isang trahediya, ikaw ay napakabata pa," paliwanag ni Nanay Luisa habang lumuluha. Kinamit ni Doña Aurora ang kanyang kapangyarihan upang palsipikahin ang mga kasunduan at palabasing binili nila ang lupa mula sa iyong pamilya. Itinago ka ni Celso at pinalabas na ulila upang protektahan ang buhay mo mula sa kasakiman ni Aurora. Ngunit bago siya mamatay, nag-iwan siya ng mga patunay. Mabilis na hinalungkat ni Flor ang mga papel sa ilalim ng kahon. Nakita niya ang isang lumang titulo ng lupa na may pangalan ng kanyang ama at ilang mga sulat kamay na kasunduan. Ngunit ang kanyang paningin ay natigilan sa isang partikular na dokumento sa pinakailalim.
ang sertipiko ng kamatayan ni Tandang Celso. Sa gilid ng papel, may isang nakasulat na pulang marka gamit ang nanginginig na tinta ng pluma na tila isinulat sa gitna ng matinding takot. Hindi ito aksidente. Pinatay si Celso upang patahimikin. Magaan na ang pakiramdam ni Angel habang dahan-dahang sumusubo ng mainit na sabaw na inihanda ni Nanay Luisa. Nakaupo si Flor sa gilid ng higaan. Pinapanood ang bawat galaw ng kanyang anak nang may nag-uumapaw na pasasalamat. Ang katahimikan ng umaga sa loob ng munting dampa ay tila isang panandaliang langit pagkatapos ang napakahabang unos kagabi. Ngunit ang kapayapaang iyon ay biglang naputol nang marinig ang marahas na ugong ng isang marangyang sasakyan na huminto sa tapat ng dampa. Ang tunog ng makina nito ay tila isang babala na nagpabilis sa tibok ng puso ni Flor. Ilang sandali pa, narinig ang mabibigat na yabag ng mga paa patungo sa kanilang pintuan na sinundan ng marahas na pagtulak sa pinto nang walang anumang pasabi. Bumulasok-pumasok si Clara na may hawak na mamahaling bag at nakatakip ang ilong gamit ang isang panyong sutla. Sa likod niya ay si Doña Aurora na naglalakad ng may karangyaan, kasunod ang dalawang malalaking tauhan na may madidilim na muka. Oh my God! Arnel was right! Nandito nga ang basang sisiw na ito! Maarteng hiyaw ni Clara habang inililibot ang tingin sa munting silid. Grabe! Look at this place! Parang hindi pwedeng tirahan ng tao. Amoy amag at putik. At ikaw naman, Luisa, you old thief. Nagnakaw ka na nga sa amin noon ng tiwala. Pati ba naman katulong at apo ng pamilya namin ay itatago mo rito? Hindi ako magnanakaw, Clara. Matatag na sagot ni Nanay Luisa habang pilit na tumatayo ng tuwid. Alam ninyo sa sarili ninyo kung bakit ninyo ako pinalayas noon nang walang bayad? Huwag ninyong dudungisan ang aking tahanan ng inyong mga kasinungalingan. Huwag mo akong sinasagot ng ganyan, matanda ka. Bulyaw ni Clara. Sa matinding inis, marahas niyang itinulak si Nanay Luisa patungo sa gilid. Dahil sa panghihina ng tuhod, nawala ng balanse ang matanda at napaupo sa magaspang na sahig. Nanay Luisa! Umiiyak masumigaw si Angel. Sa kabila ng kanyang panghihina, mabilis na bumaba ang bata sa higaan at tumakbo upang yakapin ang binti ng matanda. Sinusubukan siyang protektahan gamit ang kanyang munting katawan mula sa galit ni Clara. Nanigas ang buong katawan ni Flor sa nakitang pananakit. Bago pa man makalapit si Clara sa lamesa, mabilis na hinila ni Flor ang lumang kahon ng nara na nakuha nila kagabi at itinago ito sa kanyang likuran, bago maingat na idulas sa ilalim ng manipis na higaan na hindi napapansin ng mga kausap. Hinarap niya si Clara nang may nag-aapoy na mga mata. Huwag ninyong hahawakan si Nanay Luisa, ang sigaw ni Flor. Ang kanyang tinig ay hindi na nanginginig sa takot, kundi puno na ng nagangalit na tapang. Lumapit si Doña Aurora. Ang kanyang muka ay tila yelo sa lamig habang nakatitig kay Flor. Ngunit bago pa man siya magsalita, napadako ang kanyang paningin sa leeg ni Flor. Doon ay nakasabit ang gintong kwintas na may letrang FL na naiwan ni Tandang Celso sa bodega. Biglang natigilan si Doña Aurora. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa loob ng isang saglit at ang kanyang labi ay nanginginig habang tila nakakita ng isang multo mula sa nakaraan. Ngunit mabilis din niyang ibinalik ang kanyang malamig na ekspresyon. Flor, gumising ka nga sa katotohanan. Malamig na pangaral ni Doña Aurora, ginagamit ang kanyang nakasanayang manipulasyon. You are just a maid. Isang hamak na katulong na walang pera at walang pinag-aralan. Tingnan mo ang ginagawa mo sa anak mo. Gusto mo ba siyang lumaki sa pugad ng daga na ito? Kung talagang may puso ka bilang ina, ibabalik mo siya sa mansyon kung saan may maayos siyang pagkain at bubong. Are you really that selfish? Selfish? Natawa si Flor.
isang tawa na puno ng pait. Ibinigay ko ang aking buhay sa inyo, Doña Aurora. Ngunit hinayaan ninyong mag-agaw buhay ang anak ko sa bodega habang nagpapakasasa kayo sa pera ko. Hindi ninyo kailanman minahas si Angel. Ginamit ninyo lamang kami. Aba, lumalaban ka na talaga? Singhal ni Clara. Don't you dare speak to my mother like that. Sumama ka sa amin na yun din. O ipapatawag namin ang mga pulis para ipakaladkad ka dahil sa pagdukot sa anak ni Arnel. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, tumayo ng tuwid si Flor sa harap ni Doña Aurora. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng matandang babae nang walang kahit isang bakas ng takot. Ipapulis ninyo ako? Sige, gawin ninyo. Hamon ni Flor, ang boses niya ay naging kasing lamig ng bakal. Tingnan natin kung ano ang sasabihin ng batas kapag nalaman nilang ikinandado ninyo ang isang batang may sakit sa loob ng bodega habang ang kanyang ama ay nagpapakasaya sa loob ng bahay. Hinding-hindi ko na ibabalik ang anak ko sa inyo. Si Angel ay anak ko at walang batas na magsasabing krimen ang iligtas ko siya mula sa inyong kapabayaan. Nagulat ni Doña Aurora sa katatagan ni Flor. Napagtanto niyang hindi na ito ang mahinang babaeng madali nilang nayuyurakan ang pagkatao. Sumenya siya sa kanyang mga tauhan na huwag nang gumawa ng gulo sa loob ng dampa. Alam na maaari silang mapahama kung magkakaroon ng iskandalo sa labas. Umalis na tayo, Clara. Malamig na utos ni Doña Aurora habang tumatalikod. Hayaan natin siyang maranasan ang hirap ng buhay sa labas. Sumunod si Clara. Ngunit bago sumakay sa kanilang sasakyan, lumingon siya kay Flor at sumigaw ng may matinding galit. Tingnan natin kung saan ka pupulutin kapag ipinatigil ko ang paggamot sa anak mo sa ospital ng gobyerno na pagmamay-ari ng mga kaibigan namin. Babalik ka rin sa amin na gumagapang, Flor. Tandaan mo yan. Umalis ang marangyang sasakyan na nag-iwan ng makapal na alikabok sa hangin. Napaluhod si Flor sa sahig. Niyakap ng mahigpit sina Angel at Nanay Luisa habang ang banta ni Clara ay patuloy na umaalingaw-naw sa kanyang isip. Ang banta ni Clara ay naging isang madilim na ulap na lumamon sa natitirang lakas ni Flor. Alam niyang hindi nagbibiro ang pamilya Valderrama kapag kapangyarihan at pera na ang pinag-uusapan. Upang maprotektahan si Angel at mahanap ang hustisya para sa kanyang sarili at kay Tandang Celso, hindi na siya pwedeng manatiling nagtatago at umiiyak sa isang sulok. Sa payo ni Nanay Luisa, maagang naglakbay si Flor patungo sa kabayanan kinabukasan. Yakap-yakap niya ang lumang kahon ng Nara na binalot sa isang malinis na panyo, habang si Nanay Luisa ay naiwan upang bantayan ang natutulog na si Angel. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng lumang jeep na kanyang sinasakyan ay tila nagpapadama sa kanya ng bigat ng tadhana na kanyang papasukin. Narating ni Flor ang isang tahimik na bahay sa dulo ng bayan na napapalibutan ng mga namumulaklak na halaman. Doon ay nakita niya ang isang matandang lalaki na nakaupo sa isang lumang kahoy na tumba-tumba. May hawak na libro at may suot na salamin sa mata. Siya si Attorney Santos, ang retiradong abogado na matagal nang nawala sa eksena ng batas. Marahang tinapik ni Flor ang kahoy na gate ng bakuran na lumika ng isang mahinang tunog sa tahimik na paligid. Tumingala ang matandang abogado, ibinaba ang kanyang libro at tinitigan ang papalapit na si Flor gamit ang kanyang malabong mga mata. Sino sila at ano ang maipaglilingkod ko sa inyo? Marahang tanong ni Attorney Santos. Ang kanyang boses ay may awtoridad, ngunit may kasamang kabaitan. Hindi nakapagsalita kaagad si Flor. Dahan-dahan niyang inilapag ang kahon sa munting lamesang kahoy sa harap ng abogado at binuksan ang panyong nakabalot dito. Kinuha niya ang lumang larawan ng mag-asawang may hawak na sanggol at inabot ito sa matanda. Nang hawakan ni Attorney Santos ang larawan, biglang napatigil ang kanyang paghinga. Nang inig ang kanyang mga kulubot na daliri,
at ang kanyang mga mata ay dahan-dahang napuno ng luha. Tinanggal niya ang kanyang salamin upang mas mamasdan ang larawan. Pagkatapos ay tumingin kay Flor nang may matinding gulat at hapes. Diyos ko, ikaw nga! Pabulong na naluha ang matandang abogado habang hinahawakan ang kamay ni Flor. Ikaw nga si Flor de Lisa, ang anak ni Don Francisco. Matagal kitang hinanap pagkatapos mamatay ng iyong ama. Ngunit itinago ka ng pamilya Valderrama at sinabi nilang ipinadala ka sa malalayong probinsya. Napaupo si Flor. Ang kanyang mga luha ay tuluyan ng umagos dahil sa bigat ng emosyon. Inabutan siya ni Attorney Santos ng isang malinis at plantsadong panyo upang punasan ang kanyang mukha habang marahang tinatapik ang kanyang kamay. Matagal kong ipinagdasal ang araw na ito, Flor, bulong ng matanda. Ang iyong ama ay isang mabuting tao at si Tandang Celso ay sumumpa sa akin na puprotektahan kanya hanggang sa kanyang huling hininga. Ibinunyag ni Attorney Santos na ang mansyon, ang mga malalawak na lupain at lahat ng negosyong kasalukuyang pinatatakbo ng mga Valderrama ay orihinal na pagmamay-ari ng ama ni Flor. Noong biglang pumanaw si Don Francisco sa isang trahedya, sinamantala ni Doña Aurora ang pagkakataon upang palsipikahin ang mga kasunduan sa tulong ng isang tiwaling doktor at abogado. Pinalabas na binili nila ang mga ari-arian upang nakawin ang karapatan ni Flor. Hinalungkat ni Attorney Santos ang kanyang mga lumang dokumento mula sa cabinet sa loob ng kanyang bahay. Ngunit habang tinitingnan ang mga kopya ng pekeng kasunduan, napansin ni Flor na may kulang. Attorney Santos, bakit tila punit ang huling pahina ng kasunduang ito? Tanong ni Flor habang itinuturo ang papel. Kumunot ang noo ng abogado. Ang kanyang muka ay napuno ng lungkot. Dahil ang huling pahina na naglalaman ng pekeng pirma ng iyong ama ay sadyang winasak o itinago ng mga Valderrama upang hindi natin ito magamit sa korte. At may isa pang malaking problema. Tumingin si Attorney Santos kay Flor nang may matinding pag-aalala, ang kanyang boses ay naging seryoso. Ang mga kopya ng dokumentong hawak ko ngayon ay walang sapat na lakas kung wala ang orihinal na titulo ng lupa na may pangalan ng iyong ama. At ang titulong yon ay nakatago sa loob ng lihim na bakal nakahon sa silid ni Doña Aurora. Kung hindi natin makuha ang orihinal na titulo, hindi natin mapapatunayan ang kanilang pagnanakaw. Ang marahang pagyanig ng lumang telpono ni Flor sa ibabaw ng lamesang gawa sa kawayan ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Nang kunin niya ito, tumambad sa kanya ang isang mahabang mensahe mula kay Arnel. Ang bawat salita ay puno ng matatamis na pagsisisi. Flor, patawarin mo ako sa nagawa ko. Hindi ako nakakatulog sa gabi dahil sa pag-aalala sa inyo ni Angel. Nilayasan ko muna sina Mama at Clara. Gusto kong magbago para sa inyo. Magkita tayo bukas sa karinderya malapit sa palengke. Please, bigyan mo ako ng huling pagkakataon. Naramdaman ni Flor ang matinding pagkasuklam sa kanyang dibdib. Kilala niya si Arnel. Ang tamis ng dila nito ay palaging may kasunod na mapait na lason. Ngunit bago pa man niya burahin ang mensahe, naalala niya ang mga salita ni Attorney Santos. Kung nais niyang makuha ang orihinal na titulo ng lupa na nakatago sa silid ni Doña Aurora, kailangan niyang makapasok muli sa mansyon. At si Arnel ang tanging susi upang mabuksan ang pinto ng kuwebang iyon. Kinabukasan, nagtungo si Flor sa isang munting karinderya sa gilid ng palengke. Bago pa man siya lumapit sa mesa kung saan nakaupo si Arnel, nakita niya itong may kausap sa telpono. Maingat na lumapit si Flor sa likod ng isang posteng kahoy upang makinig. Oo, areglado na, huwag kang mag-alala. Pabulong nga wika ni Arnel sa kabilang linya habang palingon-lingon sa paligid. Darating na siya. Maayos din ang lahat pagkatapos nito at makukuha na natin ang kailangan natin. Napakunot ang noo ni Flor. Sino ang kausap ni Arnel?
Bago pa man niya ito maisip, ibinaba na ni Arnel ang telepono at lumingon. Agad na napalitan ng maamong mukha ang kanyang ekspresyon nang makita si Flor. "Flor, dumating ka!" Mabilis na tumayo si Arnel at sumubok na lumapit upang yakapin siya. Ngunit umiwas si Flor at naupo sa tapat ng lamesa. "Direct to the point tayo, Arnel." Malamig na wika ni Flor. "Sinasabi mo sa mensahe mo na gusto mong magbago. Bakit mo ako gustong makita?" "Flor naman, huwag ka namang ganyan kalamig sa akin." Umarte si Arnel na tila nasasaktan habang pilit na pinipisil ang palad ni Flor na nakapatong sa mesa. "Natatakot lang ako para sa inyo ni Angel. Alam mo naman si Mama, napakahigpit niya. Pero handa akong iwan silang lahat para sa inyo. Gusto kong magsimula muli tayo bilang isang tunay na pamilya." Habang pinipisil ni Arnel ang kanyang palad at bumibigkas ng matatamis na salita, naramdaman ni Flor ang matinding pang-ingilabot. Maingat, ngunit mariing binawi ni Flor ang kanyang kamay upang kunin ang isang basang tissue at punasan ang mesa. Isang tahimik na pagtanggi sa kanyang paghipo. "Kung gusto mo magsimula muli, paano?" Tanong ni Flor habang nananatiling blanko ang mukha. Mabilis na binuksan ni Arnel ang kanyang dalang lumang bag at inilabas ang isang dokumento. "I found a way, Flor. May maliit na kooperatiba na handang magpahiram sa akin ng kapital para makapagsimula ako ng sarili kong negosyo. But because we are legally married, they need your signature as my spouse. Ito na ang tanging paraan para makaalis tayo sa ilalim ng poder ni Mama." Kinuha ni Flor ang dokumento at maingat na binasa ang bawat linya nito. Tila, tumigil ang kanyang tibok ng puso nang makita ang nakasulat na collateral para sa pautang. Ito ay ang mismong lupain ng kanyang yumaong ama na nakarehistro sa ilalim ng pangalan ng kumpanya ng mga Valderrama. Napagtanto ni Flor ang madilim na katotohanan. Ginagamit ni Arnel ang kanyang ladda upang makakuha ng malaking halaga ng pera gamit ang lupang ninakaw sa kanya bago pa man ito mabawi ng batas. "Hindi ko ito mapipirmahan ng basta-basta, Arnel," wika ni Flor. Pinipilit na panatilihing kalmado ang kanyang boses. "Kailangan ko munang mag-isip. At isa pa, kailangan ko munang kunin ang mga naiwan kong gamit ni Tandang Celso sa mansyon. Kung talagang nagbago ka, tulungan mo akong makapasok doon nang walang nakakaalam sa pamilya mo." "Of course, Flor! Gagawin ko yan para sa'yo!" Mabilis na sumang-ayon si Arnel, naniniwalang napasuko muli niya si Flor sa kanyang mga tamis ng dila. Bukas ng umaga, aalis si Mama at Clara para sa isang appointment sa lungsod. Walang tao sa mansyon. "Sasamahan kita doon para makuha mo ang mga gamit mo. At pagkatapos, ay pirmahan mo na ang mga papel na ito, ha?" Tumango si Flor bilang pagsang-ayon. Ngunit ang kanyang isip ay nakatutok na sa plano kung paano papasukin ang silid ni Doña Aurora. Kinaumagahan, narating ni Flor ang mansyon. Binuksan ni Arnel ang pinto nang may malapad na ngiti. At mabilis na pumasok si Flor, bit-bit ang isang lumang bag. Tahimik ang buong bahay. Tila walang kahit isang tao bukod sa kanila. Ngunit habang maingat na humahakbang si Flor patungo sa hagdanan upang magtungo sa itaas, napatigil siya nang marinig ang isang pamilyar at matalim na boses na nagmumula sa direksyon ng kusina. Si Clara! Hindi ito umalis ng mansyon. Maingat na sumilip si Flor at nakita si Clara na may hawak na telpono habang naglalakad pabalik-balik sa kusina. Ang boses nito ay puno ng mapanganib na plano. Oo, nandito na ang tangang katulong na yon. Siguraduhin mong hindi na siya makakaalis kapag nakapirma na siya sa mga papel. Isara mo ang lahat ng pinto sa labas. Binalot ng matinding kaba ang buong pagkatao ni Flor matapos marinig ang mga salita ni Clara. Napagtanto niyang ang mansyong ito na dati niyang itinuring na kanlungan sa kabila ng hirap ay isa na ngayong ganap na bitag.
Wala na siyang oras para mag-atubili. Habang abala si Clara sa panonood ng telebisyon sa sala at si Arnel naman ay lumabas upang ihanda ang sasakyan, maingat na tinahak ni Flor ang hagdanan patungo sa itaas. Ang bawat hakbang niya sa makintab na kahoy ng hagdanan ay tila paglakad sa ibabaw ng manipis na yelo. Narating niya ang silid ni Doña Aurora sa dulo ng pasilyo. Ang pinto nito ay hindi ganap na nakasara, na tila nagaanyaya sa kanya na pumasok sa silid ng reyna ng mga alakdan. Maingat niyang tinulak ang pinto nang walang nililikhang anumang tunog at mabilis na pumasok sa loob. Ang silid ay amoy mamahaling pabango na humalo sa amoy ng lumang papel. Naalala ni Flor ang mga habilin ni Attorney Santos. Lumapit siya sa malaking painting ng isang tanawin na nakasabit sa dingding sa tabi ng kama. Maingat at dahan-dahan niyang inurong ang painting patagilid. Doon ay nakita niya ang isang lumang bakal na kahon na nakabaon sa dingding. Mabilis siyang nagtungo sa cabinet sa tabi ng salamin ni Doña Aurora. Alam niyang doon, madalas itinataas ng matanda ang mga susi. Hinalungkat niya ang munting sisidlan na gawa sa porselana at naramdaman ng kanyang mga daliri ang isang munting kumpol ng mga susi. Agad niya itong kinuha at bumalik sa bakal na kahon. Subalit habang sinusubukan niyang ipasok ang unang susi, ang marahang paghakbang ng mga paa sa sahig na kahoy sa labas ng pasilyo ay nagsimulang lumapit. Papalapit ang mga yapak, mabibigat, seryoso at pamilyar. Si Doña Aurora! Nanlamig ang buong katawan ni Flor. Sa gitna ng takot na mahuli, mabilis niyang hinila ang susi at nagtago sa likod ng makapal at mahabang kortina ng bintana. Idikit niya ang kanyang katawan sa dingding at pinigil ang kanyang paghinga habang ang tibok ng kanyang puso ay tila naging kasing lakas ng kulog sa kanyang sariling pandinig. Bumukas ang pinto. Pumasok si Doña Aurora na may hawak na munting baso ng tubig upang inumin ang kanyang gamot sa tabi ng kama. Bago lumabas muli ang matanda, lumapit ito sa painting ng tanawin. Inuro ito at binuksan ang bakal na kahon upang tiyakin kung nandoon pa rin ang kanyang pinakaiingatang kayamanan. Nakita ni Flor mula sa siwang ng kortina na tinitigan ng matanda ang isang lumang dokumento na may gintong tatak. Habang bumubulong, hinding-hindi mapupunta sa batang iyon ang lahat ng pinagpaguran ko. Sa gitna ng takot at dilim sa likod ng kortina, napadako ang tingin ni Flor sa kanyang sariling refleksyon sa malaking salamin ni Doña Aurora na nakatapat sa bintana. Sa saglit na iyon, hindi na niya nakita ang takot na katulong na palaging yumuyuko sa bawat sigaw ng pamilyang ito. Nakita niya ang isang palaban na babae, ang tunay na tagapagmana ng dugong Francisco, na handang bawiin ang lahat ng sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nag-alab sa determinasyon. "Aurora, halika muna rito sa ibaba!" Ang pasigaw na tawag ni Clara mula sa sala sa ibaba na bumasag sa katahimikan. Dahil sa pagmamadali ng matanda na marinig ang tawag ng anak, mabilis niyang isinara ang pinto ng bakal na kahon. Ngunit hindi na nito naikandado nang maayos ang pinto ng cabinet kung saan ito nakalagay, bago nagmamadaling lumabas ng silid. Nang marinig ni Flor na lumayo na ang mga yabag ni Doña Aurora, mabilis siyang lumabas mula sa likod ng kortina. Binuksan niya ang bakan na kahon na hindi ganap na nakakandado at kinuha ang lumang dokumento na may gintong tatak, ang orihinal na titulo ng lupa ng kanyang ama. Ngunit bago niya isara ang kahon, may napansing pa siyang isang maliit at punit na piraso ng papel na may sulat kamay ni Tandang Celso. Kinuha niya rin ito at binasa ng mabilis. Ang mga salita sa papel ay tila nagpalamig sa kanyang dugo. "Alam ko na ang ginawa niyo sa preno ng sasakyan ni Don Francisco.
Hindi ito aksidente. Nanginig ang mga kamay ni Flor habang mabilis na inilalagay ang titulo at ang punit na papel sa loob ng kanyang bag. Ibinalik niya sa dating posisyon ang painting at nagmamadaling lumapit sa pinto upang lumabas. Ngunit nang hawakan niya ang hawakan ng pinto at dahan-dahang binuksan ito, napatigil siya. Sa tapat mismo ng pinto ay nakatayo si Clara, may dalang tasa ng kape at ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatitig sa mga kamay ni Flor na nakahawak sa kanyang bag. Anong ginagawa mo sa silid ni Mama Flor? Ang matalim at may pagdududa na tanong ni Clara habang dahan-dahang ibinababa ang tasa ng kape. Mabilis na ibinaba ni Flor ang kanyang mga kamay upang takpan ang bag. Ngunit huli na. Ang kakaibang panginginig ng kanyang katawan at ang hawak niya sa bag ay sapat na upang magising ang matalas na pagdududa ni Clara. Anong itinatago mo sa bag mo, Flor? Ang pasigaw na tanong ni Clara habang dahan-dahang humahakbang papalapit. Ibigay mo sa akin ang bag na yan, now! Wala akong dapat ibigay sa iyo, Clara. Sagot ni Flor. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng paninindigan. Sa matinding galit, mabilis na sumugod si Clara upang agawin ang bag. Sa gitna ng kanilang munting pag-aagawan, natabig ni Flor ang kamay ni Clara. Ang tasa ng kape ay dulas na nahulog mula sa mga daliri ni Clara. Lumilika ng marahas na tunog ng pagkabasad ng porselana sa makintab na sahig. Ang mainit na likido ay tumapon sa paligid. Ngunit walang sinuman sa kanila ang nagbago ng atensyon. Anong nangyayari rito? Ang pasigaw na tanong ni Arnel habang patakbong umakyat sa hagdanan dahil sa ingay ng basag na tasa. Napatigil siya nang makita ang asawa at ang kanyang kapatid na nag-aagawan sa tapat ng silid ni Doña Aurora. Sa puntong ito, napagtanto ni Flor na hindi na niya kailangang magtago. Gamit ang kanyang natitirang lakas, iniwas niya ang bag mula sa abot ni Clara at inilabas ang orihinal na titulo ng lupa na may gintong tatak. Ito ba ang dahilan, Arnel? Ang pasigaw na tanong ni Flor habang ipinapakita ang dokumento sa harap ng muka ng kanyang asawa. Kailangan ninyo ang pirma ko dahil alam ninyong ang lupang ito, ang mansyong ito, at lahat ng mayroon kayo ay hindi sa inyo. Kayong buong pamilya ang tunay na magnanakaw. Nang mamasdan ni Arnel ang titulo, biglang nawalan ng kulay ang kanyang muka. Flor, paano? Saan mo nakuha yan? Isang marahang tawa ang narinig mula sa likuran. Lumabas si Doña Aurora mula sa kanyang silid, ang kanyang muka ay walang kahit anong bakas ng gulat. Ibigay mo sa akin ang papel na yan, Flor? Malamig na utos ni Doña Aurora. Oo, sa pamilya mo nga ang lupang ito noon. Ngunit tingnan mo ang sarili mo ngayon. Isang hamak na katulong na walang pinag-aralan. Sino ang maniniwala sa iyo sa korte? Isang baliw na babaeng nagnakaw ng dokumento mula sa kanyang mga anan-an? We can easily destroy you, Flor. Isang tawag ko lang sa mga kaibigan kong hukom, mabubulok ka sa kulungan. Hindi na ako natatakot sa inyo, Doña Aurora. Ang sagot ni Flor habang dahan-dahang humahakbang pabalik patungo sa hagdanan. Ang katotohanan ay may sariling lakas at ang kasamaan ninyo ay tapos na. Arnel! Ano bang ginagawa mo? Agawin mo ang papel! Hiyaw ni Clara habang itinutulak ang kanyang kapatid. Mabilis na lumapit si Arnel at hinawakan ng marahas ang braso ni Flor. Flor, huwag mo akong subukan! Ibigay mo sa akin ang papel. Para rin ito sa atin ni Angel. Napatigil si Flor. Tuminala siya at tinitigan ng diretso si Arnel sa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, nakita ni Arnel sa mga mata ni Flor ang napakatinding pagkasuklam at dumi na tila tumitingin ito sa isang piraso ng basurang nakasabit sa gilid ng kalsada. Ang matinding pagkasuklam na iyon ay tumama sa natitirang konsensya ni Arnel, dahilan upang dahan-dahang manghina ang kanyang pagkakahawak sa braso ng asawa dahil sa matinding guilt. Ginamit ni Flor ang saglit na yon. Buong lakas niyang itinulak si Arnel patungo sa pader ng pasilyo at mabilis na tumakbo pababa ng hagdanan.
Arnel, habulin mo siya! Ang matinis na hiyaw ni Clara na umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Huwag mo siyang hahayaang makalabas ng gate. Mabilis na tinahak ni Flor ang bawat baitang ng hagdanan habang naririnig ang mabibilis na yabag ni Arnel sa kanyang likuran. Narating niya ang sala, tinulak ang malaking pinto ng mansyon at tumakbo patungo sa malawak na bakuran. Ang init ng sikat ng araw ay tumama sa kanyang basang muka habang patuloy siyang tumatakbo patungo sa malaking gate ng mansyon. Binuksan niya ang gate at lumabas sa kalsada. Doon, sa tapat ng bakod ay nakatayo ang isang munting dilaw na taxi. Bumukas ang pinto ng taxi at sumigaw si Attorney Santos mula sa loob. "Flor, dito! Mabilis!" Sumakay si Flor sa loob ng taxi at mabilis na isinarado ang pinto. Agad na pinaharurot ng driver ang sasakyan papalayo, iniwan si Arnel na hingal at nakatayo sa gitna ng kalsada habang nakatitig sa papalayong taxi. Mula sa balkonahe ng mansyon, nakatayo si Doña Aurora habang pinapanood ang pagtakas ni Flor. Walang bakas ng takot o galit sa kanyang muka. Sa halip, may isang mapanganib ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Lumapit si Clara sa kanyang tabi, umiiyak sa galit. "Mama! Nakuha niya ang titulo! Paano na tayo?" Ang nanginginig na panong ni Clara. Humarap si Doña Aurora sa kanyang anak at bumulong ng napakalamig. "Huwag kang mag-alala, Clara. Hindi sila makakarating sa kabayanan. Nakaalista si Ben, kasama ang itim na sasakyan. Titiyakin niyang hindi na makakapagsalita ang katulong na yon." Sa loob ng taxi, nakahinga ng malalim si Flor habang yakap ang bag na naglalaman ng titulo. Ngunit habang tumatakbo ang sasakyan sa kahabaan ng highway patungo sa bayan, napadako ang tingin niya sa side mirror ng taxi. Isang malaking itim na sasakyan ang mabilis na lumalapit sa kanila mula sa likod na tila walang balak na huminto. Ang kalangitan ay mabilis na nabalot ng makukulimlim na ulap at ang dahan-dahang pagbuhos ng ulan ay tila sumasabay sa lumalalim na takot sa puso ni Flor. Sa likod ng kanilang taxi, ang malaking itim na sasakyan ay patuloy na lumalapit. Ang mga ilaw nito ay nakasisilaw na nakatutok sa kanila habang binabaybay ang madulas na highway. "Driver, bilisan niyo po, please!" Ang nag-aalalang pakiusap ni Flor habang paulit-ulit na lumingon sa likod. "Hinahabol po nila tayo." "Ginagawa ko ng lahat, ma'am," sagot ng driver habang pilit na pinatitibay ang kanyang kapit sa manibela. Ang mga gulong ng taxi ay dahan-dahang kumaskas sa basang semento. Lumilika ng matalim na singasing sa bawat liko na tila, bawat saglit ay maaari silang madulas patungo sa gilid ng kalsada. Naramdaman ni Flor ang marahas na pag-alog ng sasakyan nang subukan ng itim na SUV na sumiksik sa kanilang tabi na tila may balak na pilitin silang tumabi at huminto. May narinig na mahinang kalubog nang sumayad ang gilid ng SUV sa taxi. Ngunit, nanatiling matatag ang driver. "Flor, makinig ka sa akin." Ang mahinahong boses ni Attorney Santos ay bumasag sa gitna ng kanyang takot. "Hawakan mo ng mahigpit ang bag na yan. Huwag mong hahayaang makuha nila ang titulo at ang huling sulat ni Celso. Yan ang tanging sandata natin." Sa kabila ng marahas na pag-alog ng taxi at ang panganib sa labas, inabot ng matandang abogado ang kanyang manipis, ngunit mainit na palad at mahigpit na hinawakan ang nanginginig na kamay ni Flor. "Huwag kang matakot, Flor. Kasama natin ang katotohanan." Pabulong, ngunit puno ng katiyakan na wika ng matanda. Ang simpleng haplos at mga salita ng abogado ay tila naging isang kalasag na nagbigay ng lakas sa nanghihinang puso ni Flor. Mabilis na nag-isip ang driver ng taxi. Nang marating nila ang bukana ng kabayanan, bigla niyang inikot ang manibela patungo sa isang masikip at makipot na eskinita malapit sa lumang palengke.
Ang daan ay napapalibutan ng mga nakaparadang kariton at mabababang bubong ng mga munting tindahan. Dahil sa laki ng itim na SUV, hindi ito nagawang sumunod sa makipot na daan. Narinig ang marahas na tunog ng pagpreno ng SUV sa labas ng eskinita na sinundan ng galit na busina, habang ang taxi ay matagumpay na nakalusot at mabilis na lumayo sa mga humahabol sa kanila. Ilang minuto pa ang lumipas. Ligtas na nakarating ang taxi sa tapat ng himpilan ng pulisya sa kabayanan. Mabilis na bumaba si Flor at Attorney Santos, bit-bit ang mga mahahalagang dokumento at pumasok sa loob ng istasyon upang humingi ng tulong at proteksyon. Naupo si Flor sa harap ng isang opisyal ng pulisya habang dahan-dahang isinusulat ang kanyang formal na salaysay tungkol sa pagnanakaw ng ari-arian, ang manipulasyon ng mga Valderrama, at ang kahina-hinalang pagkamatay ni Tandang Celso. Habang nagsasalita si Flor, hindi niya maiwasang isipin kung sino ang nagmamaneho ng itim na sasakyan na nagtangka sa kanilang buhay sa kalsada. Sa maikling saglit na sumayad ang SUV sa kanilang taxi, nakita niya ang isang lalaki na may suot na madilim na sombrero. Ngunit ang pinakamisteryoso ay ang nakita niyang mahabang pilat sa pulso ng lalaki. Isang pilat na kamukhang-kamukha ng pilat na nakita niya noon sa isa sa mga tapat na tauhan ni Doña Aurora na matagal nang pinalabas na umalis na ng bansa. Kung narito pa rin ito, ibig sabihin ay matagal nang pinaplano ng matanda ang lahat ng ito. Subalit, habang patuloy na nag-iimbestiga ang pulis, biglang bumukas ang pinto ng silid. Isang opisyal ang nagmamadaling pumasok. Ang muka ay puno ng matinding pag-aalala. "Ma'am Flor?" ang wika ng pulis habang nakatitig sa kanya. "Tumawag po ang nurse mula sa ospital kung saan ninyo iniwan si Angel. May dalawang hindi kilalang lalaki po na pilit na pumapasok sa silid ng anak ninyo ngayon at hinahanap ang bata." Tila binibilang ni Flor ang bawat segundo sa kanyang isip habang ang taxi ay mabilis na bumabaybay patungo sa ospital, kasunod ang sasakyan ng dalawang pulis na ipinadala ng istasyon. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay napuno ng matinding takot at nag-aalab na puot. Hindi niya mapatatawad ang kanyang sarili kung may mangyayaring masama kay Angel habang sinusubukan niya makuha ang mga patunay na kanyang sariling pagkakakilanlan. "Mabilis, driver, parang awa niyo na." Pabulong na panalangin ni Flor habang nakatingin sa labas ng bintana. Nang marating nila ang pampublikong ospital, hindi na nag-atubili si Flor. Patakbo niyang tinahak ang hagdanan patungo sa ikatlong palapag kung saan matatagpuan ang silid ni Angel. Kasunod niya si Attorney Santos na pilit na humahabol sa kanyang mabilis na mga hakbang kasama ang dalawang armadong pulis. Pagdating sa tapat ng silid, napatigil si Flor. Doon ay nakita niya si Nanay Luisa na nakatayo sa harap ng pinto ng silid 304. Ang kanyang manipis na katawan ay tila isang matatag na pader na humaharang sa dalawang malalaking lalaki na may madidilim na mukha na ipinadala ni Clara. "Huwag ninyong susubukang pumasok sa loob!" ang pasigaw na banta ni Nanay Luisa. Ang kanyang boses ay nanginginig sa katandaan, ngunit may kasamang matinding tapang. "Wala kayong karapatang sa batang nasa loob. Umalis ka nga rito, matanda!" Singhal ng isa sa mga lalaki habang sinusubukang itulak ang balikat ni Nanay Luisa. Utos ito ni Sir Arnel. May karapatan siyang bawiin ang kanyang anak. "Huwag ninyong hahawakan si Nanay Luisa at huwag ninyong subukan lapitan ang aking anak!" Ang matalim na sigaw ni Flor na umalingaw-naw sa buong pasilyo ng ospital. Mabilis siyang lumapit at tumayo sa pagitan ni Nanay Luisa at ng dalawang lalaki. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom habang nanlilisik ang kanyang mga mata. Napaatras ang lalaki, nagulat sa biglaang pagdating ni Flor. "Flor, wag mo kaming simulan. Utos ito ni Doña Aurora. Sumama ka sa amin ng maayos kung ayaw mong masaktan." "Doña Aurora?
Natawa si Flor nang may matinding galit. Sir ninyo si Arnel? Pero ako ang ina ni Angel. At hinding-hindi ko nahahayaang hawakan ninyo ang aking anak. Wala kayong karapatan dito. Humakbang pabalik ang dalawang lalaki nang makita ang dalawang pulis na lumapit sa likod ni Flor. Ang kanilang mga kamay ay nakahawak na sa kanilang mga holster sa baywang. Pulis ito, lumayo kayo sa pinto at sumama sa amin sa istasyon para sa investigasyon. Ang seryosong utos ng isa sa mga pulis. Napagtanto ng dalawang tauhan ng mga Valderrama na wala na silang laban. Mabilis silang tumalikod at nagmamadaling naglakad papalayo patungo sa hagdanan upang umiwas sa gulo. Nang makalayo ang mga banta, mabilis na pumasok si Flor sa loob ng silid. Nakita niya si Angel na nakaupo sa ibabaw ng higaan, umiiyak sa takot habang nakayakap sa kanyang lumang teddy bear. Tumakbo si Flor at buong lakas na niyakap ang kanyang anak, habang ang kanyang sariling mga luha ay patuloy na dumadaloy. "Nanay, may mga masasamang tao po na gustong kumuha sa akin." Hikbi ni Angel habang isinusuksok ang kanyang muka sa leeg ng ina. "Nandito na si nanay, baby. Hinding-hindi ka na nila makukuha muli. I promise you." Bulong ni Flor habang paulit-ulit na hinahalikan ang noo ng anak. Naramdaman niyang wala na ang lagnat ng bata, ngunit ang panginginig ng katawan ito dahil sa takot ay naroon pa rin. Pinilit niyang maging matatag upang maging kalasag ng kanyang anak. Pumasok si Nanay Luisa sa loob ng silid. Ang kanyang mga mata ay basang-basa rin ng luha. Mabilis siyang lumapit at niyakap ng mahigpit si Flor. "Nanay Luisa," bulong ni Flor habang nakasandal sa balikat ng matanda. "Umiyak ako dahil masaya ako, Flor." Pabulong na wika ni Nanay Luisa habang hinahaplos ang buhok ni Flor. "Sa wakas, nakita ko na ang munting batang palaging yumuyuko sa takot. Noon na ngayon ay naging isang matatag na ina na handang lumaban para sa kanyang pamilya. Proud na proud ako sa iyo, aking anak." Habang nagpapakain si Flor kay Angel, abala naman si Attorney Santos sa pakikipag-usap sa mga pulis sa labas upang opisyal na ihanda ang mga kaso laban sa pamilya Valderrama. Kabilang ang pagnanakaw ng identidad, falsification ng mga dokumento, at ang muling pagbubukas ng kaso ng kahina-hinalang pagkamatay ni Tandang Celso. Habang nakaupo sa tabi ng higaan ni Angel, naramdaman ni Flor ang marahang pagyanig ng kanyang telepono sa loob ng kanyang bag. Kinuha niya ito at nakita ang isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. "Ipagpatuloy mo ang laban, Flor. Huwag kang susuko. May hawak akong mahalagang ebidensya na magpapabagsak kay Doña Aurora. Mag-ingat kayo." Napakunot ang noo ni Flor habang binabasa ang mensahe. Sino ang misteryosong taong ito na nais tumulong sa kanya? Bago pa man niya ito masagot, pumasok ang opisyal ng pulisya sa loob ng silid. Ang muka ay seryoso at may bakas ng pag-aalala habang lumalapit kay Attorney Santos at kay Flor. "Ati, may problema po," ang wika ng pulis. "Nagpadala po kami ng mga tao sa klinika ni Dr. Mendoza, ang doktor na lumagda sa death certificate ni Tandang Celso. Ngunit ayon po sa mga kapitbahay, biglang isinarado ng doktor ang kanyang klinika kagabi at dinala ang lahat ng kanyang gamit. Nawawala po ang doktor at hindi na namin siya matagpuan ngayon." Ang mga legal na hakbang ni Attorney Santos ay tila naging isang mabilis at tahimik na kidlat na tumama sa mismong pundasyon ng pamilya Valderrama. Sa tulong ng orihinal na titulo ng lupa na nakuha ni Flor, mabilis na nakakuha ang abogado ng isang utos mula sa korte upang pansamantalang i-freeze ang lahat ng bank account, ari-arian at mga ari-ariang nakatala sa ilalim ng pangalan ng kumpanya ng mga Valderrama. Ang balitang ito ay nagdala ng matinding kaguluhan sa loob ng mansyon. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hinarap ni na Arnel at Clara ang katotohanang wala na silang magagamit na pera upang tustusan ang kanilang marangyang buhay. "What do you mean declined? Arnel, do something! Hindi ko man lang mabayaran ang mga credit card bills ko ngayon."
ang pasigaw na bulyaw ni Clara habang galit na itinapon ang kanyang mga cards sa mesa ng sala. Bakit ako ang sinisisi mo? Ikaw ang walang ginawa kundi ubusin ang perang ipinapadala ni Flor para sa mga mamahaling luho mo. Galit na sumbat ni Arnel. Ang kanyang muka ay mapula sa galit at kahihiyan. Sobrang gahaman mo, Clara. Kung hindi dahil sa mga kapritsyo mo, hindi tayo aabot sa ganito. Ako pa ang gahaman. Natawa ng mapait si Clara habang dinuduro ang kapatid. Sino ba sa atin ang walang silbi gabi-gabi kundi uminom ng mamahaling alak? Lalaki ka ba talaga, Arnel? Ni hindi mo man lang masecure ang pirma ng sarili mong asawa para sa loan natin. Dahil sa kaduwagan mo, kaya tayo unti-unting bumabagsak. Subukan ni Doña Aurora na gamitin ang kanyang mga lumang koneksyon sa pamahalaan at politika upang pigilan ang investigasyon. Ngunit dahil sa bigat ng ebidensya ng pagnanakaw ng identidad at ang publikong atensyon na dahan-dahang nakukuha ng kaso, lahat ng kanyang mga inaasahang kakampi ay umiwas at tumangging sumagot sa kanyang mga tawag. Ang kanilang nakaraang kapangyarihan ay tila isang munting pangarap na mabilis na naglalaho. Sa gilid ng dampa ni Nanay Luisa, nakaupo si Flor sa isang lumang kahoy na upuan habang nakatitig sa papalubog na araw. Sa tabi niya, napanood niya sa isang maliit na telebisyon ang ulat ng balita tungkol sa ginagawang investigasyon sa pamilya Valderrama. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Flor ang isang banayad na simoy ng katarungan na dumampi sa kanyang mukha. Ang bigat ng kanyang nakaraang paghihirap ay tila unti-unting binabawasan ng tadhana. Habang nakatitig si Flor sa screen, dahan-dahang lumapit ang munting si Angel mula sa bakuran. May hawak siyang isang maliit na dilaw na bulaklak na kanyang pinita sa damuhan. Maingat niyang inilagay ang bulaklak sa tainga ni Flor bago humalik sa pisingi ng kanyang ina. Ang ganda ng nanay ko kapag nakangiti! Pabulong na wika ni Angel habang nakangiti. Ang kanyang maliliit na bisig ay nakayakap sa liig ni Flor. Naluha si Flor. Ngunit sa pagkakataong ito ay dahil sa nag-uumapaw na galak at kapayapaan. Niyakap niya ang anak ng napakahigpit. Napagtanto na ang bawat sakripisyo niya ay may katapusan din. Ilang sandali pa, dumating si Attorney Santos upang ibigay ang pinakahuling ulat. Flor, may magandang balita ako. Bukod sa mga dokumentong hawak natin, may isang hindi kilalang tao na nagpadala sa aking tanggapan ng isang sobre. Sa loob nito ay may mga selyadong record ng bangko na nagpapakita ng lahat ng transaksyong ginawa ni Aurora gamit ang pangalan ng iyong yumaong ama. Napakunot ang noo ni Flor. Sino kaya ang nagpadala nito, attorney? Hindi ko rin alam, Flor. Sagot ng abogado habang nag-iisip. Ngunit malaking tulong ito para sa ating kaso. Naalala ni Flor ang misteryosong text message na kanyang natanggap noon sa ospital. Isang gabi, habang ang ulan ay malakas na bumubuhos sa bubong ng dampa, bumasag sa katahimikan ng gabi ang isang mabilis at marahas na pagkatok sa pinto ng dampa ni Nanay Luisa. Mabilis na tumayo si Flor at maingat na binuksan ang pinto. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita si Arnel na nakatayo sa labas. Basang-basa sa ulan, nanginginig ang buong katawan at ang muka ay puno ng luha at putik. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, biglang lumuhod si Arnel sa maputik na lupa sa tapat ng pinto, nakikiusap at umiiyak sa harap ni Flor habang hinahawakan ang kanyang mga binti. Ang ulan ay pagtuloy na humahagupit sa bubong ng dampa. Ngunit ang mas malakas na bagyo ay ang boses ni Arnel na nanginginig sa labas habang umiiyak sa putikan. Nakaluhod siya sa basang lupa. Ang kanyang mga mamahaling damit na dati niyang ipinagmamayabang ay nabalot na ngayon ng putik at dumi. Flor, parang awa mo na, patawarin mo ako! Ang hagulgol ni Arnel habang nakatingala kay Flor. Sina Mama at Clara ang may kasalanan ng lahat ng ito. Napilitan lang ako, Flor. Alam mo namang mahal na mahal kita
Mahal ko si Angel. Para sa kapakanan ng anak natin, please, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Magbabago ako. Sumumpa ako. Lumabas si Nanay Luisa mula sa loob ng dampa, may dalang munting gasera na nagbigay ng banayad na liwanag sa madilim na gabi. Ang dilaw na liwanag nito ay tumama sa muka ni Arnel na naglantad sa kanyang maduming muka at sa mga luhang tila walang katotohanan. Nanatiling tahimik ang matanda, ngunit tumayo siya sa likod ni Flor na tila isang matatag na kalasag, handang protektahan ang kanyang anak. Subukan ni Arnel na gumapang papalapit at hawakan ang laylayan ng palda ni Flor habang patuloy na nagsasalita ng mabilis. Iiwan ko sila, Flor. I don't care tungkol sa mansyon o sa pera nila. I just want you and Angel. Let's start a new life away from here, malayo sa kanila. I will protect you both. Please, maniwala ka sa akin. Tumingin si Flor sa lalaking nakaluhod sa kanyang harapan. Ito ang lalaking dati niyang itinuring na kanyang mundo. Ang lalaking ang bawat matamis na salita ay naging dahilan upang magtiis siya sa loob ng maraming taon sa ilalim ng pang-aapi. Ngunit na yon, habang pinagmamasdan niya ito, wala siyang nararamdamang galit o puot. Tanging isang malalim na habag at lungkot para sa kahinaan ng kanyang pagkatao ang namuo sa kanyang dibdib. Batid ni Flor na kaya lamang ito lumuluhod na yon ay dahil wala na silang pera at kapangyarihan. Tumayo ka riyan, Arnel! Ang mahinahong utos ni Flor. Ang kanyang boses ay walang galit, ngunit puno ng lamig. Nadliwanag ang mga mata ni Arnel. May sumilay na pag-asa sa kanyang muka. Flor, so pinapatawad mo na ako? Sasama ka na sa akin? Magiging pamilya na ulit tayo? Hindi ako sasama sa iyo, Arnel. Dahan-dahang umiling si Flor. At hindi ko babawiin ang mga kaso laban sa pamilya mo. Bakit? Ang gulat na tanong ni Arnel habang unti-unti napapalitan ng inis ang kanyang mukha. Ganyan ka ba katigas, Flor? Sasirain mo ang pamilya natin? Isipin mo si Angel. Lalaki siyang walang ama. Lalaki si Angel na may isang ina na nagtuturo sa kanya ng katotohanan at dignidad. Matatag na sagot ni Flor. Hinding-hindi ko hahayaang lumaki ang anak ko sa isang tahanang binuo sa kasinungalingan at pagnanakaw. Napatawad ko na ang mga pagkukulang mo bilang asawa ko noon. Ngunit kailangan mong harapin ang batas ng may kaunting dignidad, Arnel. Harapin mo ang mga pagkakamali mo. Na mapagtanto ni Arnel na hindi na niya kayang manipulahin si Flor sa pamamagitan ng kanyang mga luha at ang pangalan ng kanilang anak, biglang nagbago ang kanyang mukha. Tumayo siya mula sa putikan. Ang kanyang mukha ay napuno ng matinding galit at kahihiyan. You'll regret this, Flor. Ang galit na bulyaw ni Arnel. Dinuduro ang asawa. Katulong ka lang. Akala mo kung sino ka na dahil may hawak kang papel? Babalik ka rin sa akin na gumagapang. Hindi na sumagot si Flor. Humakbang siya pabalik sa loob ng dampa at sa isang marahan at tahimik na galaw, dahan-dahan niyang isinarado ang lumang kahoy na pinto. Narinig ang marahang tunog ng paglapat ng trangka ng pinto, isang simbolo ng pinal at ganap na pagtatapos ng mahabang kabanata ng kanyang pagtitiis. Ang ulan sa labas ay patuloy na bumuhos, ngunit sa loob ng dampa ay namayani ang isang mainit na kapayapaan. Habang naglalakad si Arnel papalayo sa dampa ng may matinding galit, isang anino ang tahimik na nakatayo sa ilalim ng malaking puno ng saging sa di kalayuan. Ang mukha nito ay natatakpan ng dilim ng gabi. Ngunit tahimik nitong pinanood ang buong pag-uusap ni na Flor at Arnel habang may hawak na isang asul na folder. Kinaumagahan, maagang dumating si Attorney Santos sa dampa ni Nanay Luisa. Ang kanyang mukha ay flushed sa tuwa at pananabik, habang mabilis na lumalapit kay Flor. Flor, may napakalaking balita ako!
ang masayang wika ng abogado. Kuusang sumuko si Dr. Mendoza sa pulisya kagabi. Natakot siya na siya ang maging scapegoat ni Doña Aurora sa kaso ng pagkamatay ni Tandang Celso. Handa siyang magsalita at ibunyag ang buong katotohanan laban kay Aurora sa korte. Ang silid ng hukuman ay napuno ng bulungan ng mga tao at mga mamamahayag na sabik na masaksihan ang katapusan ng isa sa pinakamalaking iskandalo sa kabayanan. Sa isang panig, nakaupo si Flor de Lisa sa tabi ni Attorney Santos. Suot niya ang isang simpleng puting blusa. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali at ang kanyang muka ay may kakaibang kapanatagan na tila isang lawang walang anumang alon sa kabila ng dumarating na unos. Sa kabilang panig, nakaupo si Doña Aurora na mayabang pa ring nakatingin sa paligid. Ang kanyang baba ay nakataas na tila siya pa rin ang reyna ng mansyon. Ngunit sa tabi niya, si Clara ay hindi mapakali. Namumutla ang kanyang muka, pabalik-balik ang kanyang paghinga, at ang kanyang mga daliri ay walang tigil sa pagkutkot sa kanyang mamahaling bag. Nang tawagin ang pangalan ni Flor upang tumayo sa witness stand, dahan-dahan siyang lumakad ng may buong dignidad. Tumingin siya ng diretso sa hukom at nagsimulang magsalita sa mahinahon, ngunit matatag na tinig. "Opo, Your Honor," ang panimula ni Flor. "Sa loob ng maraming taon, pinalaki ako ng pamilya Valderrama sa paniniwalang ako ay isang ulilang walang karapatan sa anumang bagay. Trinatrato nila akong katulong sa sarili kong tahanan, pinatrabaho ng walang bayad at binaliwala ang kalusugan ng aking anak habang ginagamit nila ang aking pangalan upang magpakasasa sa kayamanang ninakaw nila sa aking mga magulang." Kasunod nito, kinawag si Dr. Mendoza upang magsalita. Ang matandang doktor ay nanginghinig habang humaharap sa hukom. Ang kanyang konsensya ay tuluyan ng bumagsak. "Patawarin niyo po ako, Your Honor." Nanginginig ang boses ni Dr. Mendoza habang nakaturo kay Doña Aurora. "Binayaran ako ni Doña Aurora ng 5 milyong piso upang magsinungaling sa sertipiko ng kamatayan ni Tandang Celso. Pinalabas kong aksidente ang kanyang pagkamatay, ngunit ang totoo ay pinutol po ang preno ng kanyang sasakyan bago siya bumiyahe. Binantaan din po niya ang buhay ng aking pamilya kung magbabalak akong magsalita." Isang malakas na singhap ang kumawala sa mga tao sa loob ng korte. Lumapit si Attorney Santos sa harap ng hukom upang ipresenta ang mga pisikal na ebidensya. Ang orihinal na titulo ng lupa na may gintong tatak, ang huling sulat kamay ni Tandang Celso, at ang asul na folder na naglalaman ng mga orihinal na transaksyon sa bangko na nagpapatunay ng paglilipat ng pera mula sa account ni Aurora patungo sa doktor isang araw matapos ang pagkamatay ni Celso. Nang makita ang mga ebidensyang ito, tuluyan ng nawalan ng kontrol si Clara. Ang kanyang takot na mabilanggo ay naging dahilan upang sumabog siya sa galit sa loob mismo ng korte. "Sabi ko sa iyo, Mama, hindi kagana ang plano mo." Ang hysterical na sigaw ni Clara habang galit na itinutulak ang kanyang ina. "Niloko mo ako. Ikaw ang nagplano ng lahat ng ito. Ginamit mo lang ako para makuha ang pera." "Ayokong makulong, Your Honor. Wala akong kinalaman sa pagkamatay ni Celso. Ang nanay ko ang may kasalanan ng lahat." Ang marahang pagbaba ng kahoy na maso ng hukom sa lamesa ay umalingaw-ngaw sa buong silid upang ibalik ang katahimikan sa gitna ng kaguluhan ng mag-ina. "Katahimikan sa korte!" Ang seryosong utos ng hukom bago ibinalik ang paningin sa mga dokumento. Matapos ang ilang sandali ng pag-aaral sa mga ebidensya, binasa ng hukom ang pinal na pasya. Napatunayang nagkasala si Doña Aurora sa kasong falsification ng mga dokumento, pagnanakaw ng identidad at kasabwat sa pagpatay kay Tandang Celso. Ipinag-utos ng korte ang agarang pag-aresto sa kanya ng walang piyansa, habang si Clara naman ay pansamantalang ideditin para sa karagdagang investigasyon. Nang marinig ang hatol, hindi sumigaw si Flor at wala ring bakas ng pagmamayabang sa kanyang muka. Sa halip,
Dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata habang ang mga luha ng matinding ginhawa ay dumadaloy sa kanyang mga pisingi. Tumingala siya sa langit at bumulong sa kanyang sarili. Tandang Celso, tapos na po. Malaya na tayo. Sa gitna ng kaguluhan, habang pinupusasa ng mga pulis si Doña Aurora, inilibot ni Flor ang kanyang paningin sa paligid. Napansin niya si Arnel na kanina pa nakaupo sa pinakalikod na bahagi ng korte na nagmamadaling tumayo at patakbong lumabas sa gilid ng pinto ng hukuman. Ang kanyang mga galaw ay puno ng takot at pagmamadali. Saan siya pupunta sa gitna ng pagbagsak ng kanyang pamilya? Bago tuluyang ilabas ng mga pulis si Doña Aurora, huminto ito sa tapat ni Flor. Ang kanyang mga mata ay nananatiling puno ng nagangalit na galit at lamig na tila yelo. Yumuko ang matanda ng kaunti at bumulong ng napakalamig kay Flor. Nakuha mo ang lupa, Flor, pero hinding-hindi mo makukuha ang kapayapaan na ninakaw ko sa iyo. Tandaan mo yan. Matapos ang napakahabang proseso ng batas, opisyal nang ibinalik kay Flor de Lisa ang buong pamamahala sa mansyon at lahat ng malalawak na lupain na orihinal na pagmamay-ari ng kanyang yumaong ama, si Don Francisco. Hawak ang mga selyadong dokumento ng korte. Naramdaman ni Flor ang unti-unting pagbaba ng napakabigat na pasan na matagal nang gumagapos sa kanyang balika. Isang hapon, naglakbay si Flor patungo sa mansyon kasama si Angel at si Nanay Luisa. Dahan-dahan niya itinulak ang malaking pinto ng sala. Sa pagkakataong ito, nang pumasok sila sa loob, hindi na ito mukhang nakakatakot o mapang-api. Sa ilalim ng sikat ng araw na malayang pumapasok mula sa mga nakabukas na bintana, nakita nila ang makapal na alikabok na nagtakip sa mga mamahaling kasangkapan. Ang mansyon ay isa na lamang lumang gusali na walang buhay. Isang walang laman na monumento ng kasakiman na tuluyan ng gumuho. Nanay, dito po ba tayo nakatira noon sa dilim? Ang tanong ng munting si Angel habang mahigpit na nakahawak sa kamay ng ina. Opo, aking anak. Marahang hinaplos ni Flor ang buhok ni Angel. Pero tapos na ang dilim. Hindi na tayo babalik doon. Tumingin si Nanay Luisa sa paligid, pagkatapos ay kay Flor. Flor, napakalaki ng mansyong ito. Titira na ba kayo rito ngayon? Karapat-dapat lang na maranasan ninyo ang karangyaan pagkatapos ng lahat ng hirap ninyo. Dahan-dahang umiling si Flor. Ayokong lumaki si Angel sa isang tahanang binuo sa kasinungalingan, pang-api at sa dugo ng aking taga-pang-alaga. Ang mansyong ito ay puno ng madidilim na alaala. Gagamitin natin ito para sa mas mabuting layunin. Gaya ng kanyang ipinangako, ipinagbili ni Flor ang mansyon at ang malaking bahagi ng lupa sa isang lokal na universidad sa napakababang halaga. Ang universidad ay gumawa ng plano upang gawing isang malaking pampublikang silid-aklatan ang mansyon, habang ang malawak na bakuran ay gagawing isang hardin ng komunidad para sa lahat. Sa ganitong paraan, ang lugar na dati ay naging simbolo ng pang-aapi ay naging kanlungan ng kaalaman at kapayapaan para sa mga mamamayan. Gamit ang napagbiling pera, itinatag ni Flor ang Tandang Celso Foundation. Ang pundasyong ito ay binuo upang magbigay ng libreng tirahan, pagkain, medikal nga tulong at edukasyon para sa mga batang may sakit at mga inang naging biktima ng pang-aabuso at B0KS_L0T sa pamilya. Nais ni Flor na magisilong para sa iba ang kanyang buhay, gaya ng pangarap noon ni Tandang Celso para sa kanya. Kumuha lamang si Flor ng munting bahagi ng pondo upang bumili ng isang maliit na lupang sakahan sa lalawigan. Doon ay nagpatayo siya ng isang simpleng kahoy na bahay na napapalibutan ng mga berdeng bukid at sariwang hangin na napakabuti para sa kalusugan ni Angel. Isang hapon, habang lumalamig ang simoy ng hangin sa kanilang bagong bakuran, magkasamang lumuhod si Flor at Angel sa malambot na lupa. Gamit ang kanilang maliliit na pala,
Dahan-dahan nilang hinukay ang mamasa-masang lupa na humalo sa kanilang mga daliri at magkasamang itinanim ang isang munting punla ng Nara. "Nanay, sana lumaki itong napakatatag!" Wika ng munting si Angel habang maingat na itinatapik ang lupa sa paligid ng punla. "Lalaki itong napakatatag, aking anak." Nakangiting sagot ni Flor habang pinapahid ang munting dumi sa pisingi ni Angel. Gaya ng pagiging matatag natin. Ilang buwan matapos silang lumipat, dinalaw sila ni Attorney Santos sa lalawigan. Habang umiinom ng mainit na kape sa beranda, may ibinahaging balita ang abogado. "Flor, may isang misteryosong transaksyon ang natanggap ng Tandang Celso Foundation mula sa ibang bansa kahapon. Isang napakalaking halaga ng donasyon ang ipinadala sa ilalim lamang ng pangalang isang pagsisisi. Sino kaya ang nagpadala nito? Maaari nga kayang si Arnel? Ito na balita ko ay tumakas patungo sa ibang bansa upang magtrabaho?" Natahimik si Flor. Ang kanyang paningin ay nanatiling nakatitig sa munting punla ng Nara sa gilid ng bakuran. Hindi siya sumagot. Hinayaan ang tanong na tangayin ng hangin dahil para sa kanya, ang nakaraan ay tuluyan ng lumipas. Gayunpaman, habang nag-aayos si Flor ng mga lumang kahon mula sa kahon ni Tandang Celso sa loob na kanyang silid ng gabing yon, napansin niya ang isang nakatagong siwang sa pinakailalim ng kahoy. Nang buksan niya ito, nakita niya ang isang lumang talaarawan na may selyadong pabalat na gawa sa katad. Ito ay pagmamay-ari ng kanyang tunay na ina, si Doña Lisa. Nang buksan ni Flor ang unang pahina, nakita niya ang isang sulat kamay na mensahe na may petsa bago pumanaw ang kanyang ina, na nakasulat para sa kanyang ika-18 kaarawan. Isang kaarawan na pinalipas niya noon bilang katulong na walang alam sa kanyang sariling pagkakakilanlan. Ang mga salita sa talaarawan ay naglalaman ng isang lihim na mensahe na magiging gabay sa huling yugto ng kanyang paghilom. Mabilis na lumipas ang 3 taon na tila isang banayad na ilog na dahan-dahang naghugas sa lahat ng putik at pait ng nakaraan. Ang munting sakahan ni Flor sa lalawigan ay nabalot na ngayon ng kasariwaan at kulay ng kalikasan. Ang punla ng Nara na magkasama nilang itinanim ni Angel noon ay matatag na ngayong nakatayo. Ang mga dahon nito ay sumasayaw sa bawat hipon ng hangin. "Nanay, tingnan mo po ako!" Ang masayang sigaw ng munting si Angel habang mabilis na tumatakbo sa malawak na berdeng damuhan, kasunod ang isang munting tututa. Masigla na ang kanyang katawan, mapula ang kanyang mga pisngi, at ang bawat tawa na kumakawala sa kanyang mga labi ay tila pinakamagandang musika na nagpagaling sa bawat sugat sa puso ni Flor. Sa gilid ng bakuran, nakaupo si Nanay Luisa sa ilalim ng lilim ng puno, dahan-dahang nagpapakain ng mga manok habang nakangiting pinapanood ang bata. Sa kabila ng paglipas ng panahon at ang pagdami ng mga kulubot sa kanyang muka, ang matanda ay namumuhay ng may ganap na kapayapaan at kaligtasan. Regular pa ring binibisita ni Flor ang Tandang Celso Foundation. Ang munting silid na binuo para sa mga inang biktima ng pang-aabuso ay lumawak na ngayon. At sa bawat pagbisita niya, nakikita niya ang unti-unting pagbabalik ng ngiti at pag-asa sa mga mukha ng mga kababaihan na dati ay binalot ng dilim. Sa pagtulong sa kanila, natatpuan ni Flor ang tunay na layunin ng kanyang sariling buhay. Ilang linggo na ang nakalilipas nang makatanggap si Flor ng balita mula sa lungsod. Pumanaw na si Doña Aurora sa loob ng bilangguan dahil sa katandaan at karamdaman. Samantala, si Clara naman, matapos mapatunayang walang direktang kinalaman sa krimen, ngunit napatunayang nakinabang sa panloloko, ay nakalaya na at ngayon ay nagtatrabaho ng tapat bilang isang kahera sa isang maliit na tindahan upang mabuhay ng marangal. Nang marinig ang balitang ito, walang kahit isang bakas ng galit o kasiyahan ang namuo sa puso ni Flor. Wala na ang pot na dati ay tila apoy na tumutupok sa kanyang pagkatao.
Tanging isang tahimik na panalangin para sa kapayapaan ng kanilang mga kaluluwa ang kanyang iniwan sa hangin. Nang gabing iyon, magkakasamang naupo sina Flor, Angel at Nanay Luisa sa labas ng kanilang bahay sa ilalim ng liwanag ng isang napakagandang bilog na buwan. Ang lamesang gawa sa kawayan ay napuno ng simpleng hapunan, mainit na kanin, sariwang gulay mula sa kanilang harden at inihaw na isda. Ang gabi ay napuno ng simpleng tawanan at mga kwentuhan tungkol sa mga pangarap ni Angel na maging isang doktor balang araw upang makatulong sa mga batang may sakit. Sa gitna ng kanilang munting hapunan, naramdaman ni Flor ang isang walang kapantay na init na hindi kailanman mabibili ng anumang kayamanan ng mga Valderrama. Kinabukasan, isang huling liham mula kay Attorney Santos ang dumating sa kanilang sakahan. Sa loob ng liham, ibinahagi ng abogado na nahanap na ang kinalalagyan ni Arnel. Hindi ito tumuloy sa ibang bansa, kundi namumuhay ngayon bilang isang mahirap na magsasaka sa isang napakalayong probinsya sa Timog. Namumuhay ito sa isang munting dampa, nagtatanim ng kamote at palay upang magkaroon ng sapat na pagkain para sa bawat araw. Tinapos ng abogado ang liham sa isang tanong. Flor, nais mo ba siyang hanapin upang ayusin ang inyong mga legal na kasunduan? Dahan-dahang itinabi ni Flor ang liham sa loob ng kanyang drawer sa tabi ng lumang talaarawan ng kanyang ina. Tumingin siya sa bintana. Pinili na wag nang sumagot. Hinayaan si Arnel na dumaan sa sarili nitong landas ng pagsisisi at pagbabayad sa mga pagkakamali nito sa buhay ng may kapayapaan. Nang sumapit ang dapit hapon, naglakad si Flor patungo sa gilid ng kanilang sakahan, malapit sa lumang marker na inialay niya para sa alaala ni Tandang Celso. Habang nakatitig sa papalubog na araw na nagbigay ng gintong kulay sa buong paligid, naramdaman niya ang isang banayad na simoy ng hangin na dahan-dahang dumaan sa kanyang buhok at humaplos sa kanyang mga pisini. Sa marahang kaluskos ng mga dahon sa paligid, tila narinig niya ang pamilyar at mapagmahal na boses ni Tandang Celso na bumubulong sa kanyang alaala. "Malaya ka na, aking anak." Napangiti si Flor at sa unang pagkakataon, ang kanyang mga mata ay napuno ng mga luha ng ganap at dalisay na kapayapaan. Sa ilalim ng gintong liwanag ng dapit hapon, nakatayo si Flor de Lisa sa tabi ng lumalagong puno ng nara sa gitna ng kanyang bakuran. Hawak niya sa kanyang mga kamay ang lumang talaarawan ng kanyang ina, si Doña Lisa. Nang buksan niya ang huling pahina, muli niyang binasa ang mga salitang naging liwanag sa kanyang paglalakbay patungo sa ganap na paggaling ng kanyang sugat. "Aking anak, kung darating ang araw na mabasa mo ito, nais kong malaman mo na ang tunay na kayamanan ay hindi ang ginto o ang mga malalawak na lupain na meron tayo, kundi ang pag-ibig, katapatan at dignidad na nakatira sa loob ng iyong puso. Lumaban ka para sa tama. Ngunit huwag mong hayaang lamunin ng pot ang iyong pagkatao." Ang mga salitang iyon ang sumagot sa pinakamahalagang tanong sa kanyang buhay. Nagpatawad na ba siya? Tumingin si Flor sa dikalayuan kung saan ang hangin ay marahang humahaplos sa mga berdeng dahon ng sakahan. Napagtanto niya na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagbura sa mga kasalanan ng pamilya Valderrama at hindi rin ito nangangahulugang tama ang kanilang ginawa. Ang pagpapatawad ay ang kanyang desisyon na pakawalan ang kanyang sariling puso mula sa kadena ng pot na binuo ni Doña Aurora. Nang dahan-dahang ipikit ni Aurora ang kanyang mga mata sa bilangguan at nang piliin ni Clara na magtrabaho ng tapat, at nang maging isang simpleng magsasaka si Arnel sa malayo, ipinagdasal ni Flor ang kanilang mga kaluluwa. Sa pamamagitan ng pagpapatawad, pinatunayan niya na ang huling sumpa ni Doña Aurora ay walang lakas sa harap ng isang pusong malaya. At doon niya natagpuan ang tunay na kapayapaan. Masdan niya si Angel
na ngayon ay masaya nang nag-aaral sa ilalim ng lilim ng puno, ang kanyang mga mata ay puno ng pangarap at pag-asa. Masdan niya si Nanay Luisa na tahimik na nagpapahinga sa tumba-tumba sa beranda, nakangiti habang pinapanood ang takbo ng buhay. Ang dampa ay napalitan ng isang simpleng tahanan na puno ng init at pagmamahal. Ang tandang Celso Foundation ay patuloy na nadibigay ng silong para sa mga inang biktima ng pang-afabuso, nagiging daan upang ang iba naman ang makaranas ng kaligtasan. Ito ang kapayapaang hindi kailanman nabili ng kapangyarihan o ninakaw na yaman. Isang kapayapaang nagmula sa loob ng kanyang sariling pagkatao. Para sa mga kababaihang nakikinig sa kanyang kwento, habang abala sa kanilang mga pang-araw-araw na gawain, isang mahalagang aral ang iniwan ng buhay ni Flor de Lisa. Ang pagiging mabuti at mapagmahal ay hindi nangangahulugang pagtanggap sa bawat pang-aapi. Ang tunay na lakas ng isang ina, ng isang asawa at ng isang babae ay hindi nasusukat sa haba ng kanyang pagtitiis sa ilalim ng karahasan o manipulasyon, kundi sa kanyang tapang na tumayo ng tuwid, sabihing tama na, at bawiin ang kanyang sariling halaga. Ang dignidad ay hindi matatagpuan sa marangyang mansyon na binuo sa kasakiman, kundi sa kalayaan ng kaluluwa na pumili ng buhay na tapat, payapa at puno ng pagmamahal sa pamilya. Muling sumara ang talaarawan sa mga kamay ni Flor. Niyakap niya ito sa kanyang dibdib habang ang huling sikat ng araw ay dahan-dahang naglaho sa abot tanaw. Sa bawat pag-ikot ng mundo, ang lupa na dati ay nabasa ng kanyang mga luha ay ganap ng naghilom, handang magbigay ng bagong buhay para sa bukas na puno ng pag-asa.